budget ay yung budget ng kasalukuyang taon. 2025. Oo, ang problema, partner, Nagastos na yung iba. yun yung, hindi, ang ibig sabihin, partner, kung magkano inilaga, halimbawa, ng January, Okay. uulitin lang. Pero ang Aha. sabi nga, bakit natin uulitin yan? Yan nga yung pinaka-corrupt, pinaka-questionabling budget. Kaya Okay. naghahabulang Tama lahat. naman. Oo. Pare-pareha sila na dapat maipasa nila, yun ang gusto nila lahat, Correct. Senado at Kamara. Pero ang tanong, kaya nyo pa ba? Kaya nyo pa ba o ngangay tayong lahat, 'di ba? Sige. At para sa makuha natin, partner, yung reaksyon ng palasyo. Tama. Makakausap. Kasi alam mo, Ayan. yan na naman ang mga tao nagdudulong-dulungan na naman Ang mga tao, lahat tayo ay attorney na naman wala naman tayong kaalam-alam, hindi sapat ang ating knowledge tungkol doon. Bakit pa tayo lalayo? Kung meron naman mga opisyal na magsasalita. Kaya naman, dahil dyan. At dahil dyan, makakausap po natin si Yusek Claire Castro mula po sa Palasyo ng Malacanang, Presidential Communications Office. Yusek, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, ma'am. Good morning, Doris. Good morning, Robert. Good morning sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Christmas na si ma'am. Siyempre. Tsaka Pinili ko talaga to dahil mag-guess ako sa inyo Yun o. Pero ma'am, may kailangan pang mga sagutin na issue bago tayo mag-happy joy sa Pasko. Robert, sige, banatan mo. Attorney, yung pong bike kami, nabinbin na naman kahapon. Nagkaroon ng problema sa DPWH budget. Bagamat kahapon po, nasagot na ninyo yung tanong dyan sa DPWH. Pero with this incident, nakikita ng palasyo? Kinakabahan ba kayo na baka hindi maipasa itong 2026 proposed national budget? Siyempre, ayaw ng Pangulo ng reenacted budget. Alam natin yan. Maski na naman sino mahihirapan sa reenacted budget, magtatagal. Kasi kausap natin kahapon ang Department of Finance, kapag nagkaroon ng reenacted budget, mas mahirap, madidelay yung ibang mga proyekto. Ayaw po ng Pangulo niyan. Sana maayos. Kung merong hindi pagkakaunawaan sa mga computation, sana maayos nila. Kasi ang hinihiling naman din ng Pangulo, ng ehekutibo na budget ay yung alam nila at naaral na nila na magagastos. Sana doon na lang magkasundo kung paano ba. Wag na lang sa ngayon sabi nga natin, di ba, ang Pangulo yung ayaw ng korupsyon. Ang Pangulo yung may gusto na maayos yung budget. Ang Pangulo ang gusto maisa publiko yung BICAM conference. Lahat siya nagsimula sa Pangulo. Ngayon pa ba magkakaroon ng problema sa ang budget at hindi aayusin at hindi gagamitin sa wasto? Hindi yun yung tinutungo ng Pangulo. Ang direksyon ng Pangulo maayos at maisagawa lahat ang proyekto nang naaayon doon sa NEP. Sana maayos talaga nila. Doon po sa panig ng Senado, ang sinasabi po, kasalanan talaga ito ni DPWH Secretary Vince Dizon. Yun po yung binabanggit. At ang sabi po, Pinadiin si Dizon. At ang sabi po ni Senate President kagabi, partner, after the session, sa ambush interview namin, sabi niya, kung hindi niya yan ire-retract at hindi siya magsosorry at aaminin na sa kanyang pagkakamali, deadlock tayo. Hala? Sa panig po ng palasyo, nakausap po ba si Secretary? May advice po ba na ibinigay ang Pangulo kay Secretary? Uunahan niyo yung press briefing ko mamaya. Sige po. Sige po. Okay lang po. Inuhan po natin. Alam ko pa may i-anunsyo. Okay. Si Secretary Vince at nagkausap kami ngayon lang umaga. May anunsyo siya. Pero hindi ko na siya panungunahan. Pag ginawa niya na po sa ako, sasabihin sa briefing mamaya. Pero good news naman po. Bigyan mo lang kami ng clue. Good news. Good news po yun. Ayun. Good news naman. So, ibig sabihin, good news, attorney, ito ay makatutulong para maibsan yung deadlock na pinag-uusapan natin dyan sa BICAM. Yes po. Ay, very good. Ma'am Doris, Robert, gusto ko lang sanang liwanagin, no? Kasi baka naguguluhan yung tao. Kasi nung una din naman, kahit sinong ordinaryong Pilipino maguguluhan. Hindi po ba napakalaki dati ng budget ng DPWH? Parang 881 billion ang una, yung proposed budget. Pero di ba, nilipaso to ulit, ni-review at na-reduce sa 624.4 billion, nabawas yung 255.53 billion. Alright. So, ngayon, dahil nga magbababa yung mga materials para ibababa yung presyo,
nagkaroon yata ng pagbabawas ang Senate ng 54 billion sa DPWH. So, ibabawas pa nila yun sa 624.4 billion na proposed budget na. Natanggal na kasi yung Natanggal na. 254 Opo. So, from the 624.4 billion, magbabawas pa yung Senado. So, parang yun yung nire-request ni Secretary Diz. So, huwag nang bawasan. Kasi ito na yung kumbaga, ito na yung naaral naming budget 600 plus billion. Sana huwag nang bawasan kasi hindi matutugunan yung halos 10,000 projects kung mawawala yung 54 billion. So anyway, ayun lang po yung gusto ko liwanagin sa mga tao kasi iniisip yata ng iba, nagbawas kayo tapos ipababalik nyo. Hindi hindi yun Yun nga. Oo, di ba? Parang may ganung laban bawi daw, laban bawi. Oo, yun ang sinasabi, laban bawi. Correct. Actually, hindi ganon, hindi laban bawi. Sa 624.4 billion na binawas na yung 255.53 billion, yun na yun Yun na yung hinihingi nila. Pero nagbawas yung Senado. So yun lang yung gusto natin liwanagin na hindi to laban bawi. Para ang nangyari dito, partner attorney, di po ba, pare-parehas sila na kailangan nakita natin na dapat mas mababa yung presyo ng mga construction materials. Ang hindi lang sila nagkaintindihan paano natin ibababa at i-implement. Si Sec Vince, sabi pala niya, kada lugar, iba-iba ang presyo na dapat yun yung sinunod natin. Ang ginawa naman ng Senado, dahil ito yung ibinigay ng DPWH na presyo o across the board, ibig sabihin sa lahat, ito yung ibibigay natin presyo. Iba-iba naman pala. Iba-iba din naman. So, mukhang nagkulang lang ng konting paliwanagan para dito. Pero at least ang mahalaga doon, pare-parehas na by 2026, lahat ng mga projects na yan, ng mga presyuhan na yung partner, bababa ang construction materials cost nila. Tama, oo. So dahil dyan, ma'am, sa palagay ninyo, talagang aabot yung ating proposed budget at hindi tayo dapat mag-alala. Oo, na aandap-andap ang ating Pangulo na, naku, baka hindi matuloy ito. Medyo nagkakaroon ng linaw na aabot talaga, ma'am. Dapat. Dapat po. Oo, medyo nakakakaba po yung reenacted budget. Hindi po talaga gusto ng Pangulo yan. So, dapat mapaabot. Opo. Pero sa palagay nyo, hindi naman kailangan dumating yung punto na ang Pangulo mismo ay kumbaga magre-referee. Na naman. Makiusap. Please. Ayusin nyo na ito kasi ang taong bayan naman ang mabibitin. Sa tingin ko po, sa aking palagay, alam naman din po ng Kongreso kung ano yung nais talaga ng Pangulo. At gagawin lahat para maayos to. At kumbaga, yung budget na ilalabas ngayon, ito yung naaayon sa gusto ng Pangulo. At magiging ayos din sa paningin po ng Kongreso. At yun po, pangangalagaan po talaga ng Pangulo itong budget na ibibigay ng Kongreso. Okay. Opo. Ma'am, sabi nyo kanina, ang Pangulo gusto din naman talaga niya na transparent yung lahat, di ba? Yung pong initial assessment ng Pangulo at ng Palasyo dito sa BICAM, kasi first time nangyari, partner, di ba? Sabado, Linggo, na naka-live sila, napapanood yung buong discussion. Komportable po ba kayo sa itinatakbo ng BICAM? Okay naman po. Yan po talaga mangyayari pag live po. Kung ano-ano talaga mangyayari sa hearing. So, since nangyari po yung gusto ng Pangulo na maging open to sa public, makita ng publiko ang ginagawang BICAM conference, masaya naman po kasi natupad po yung nais niya. Opo. Pero hindi po ba nagbabalat sibuyas na ang palasyo dahil sa sobrang batikos na natatanggap ninyo? Partikular ang Pangulo na ang dami pong kumu-question doon sa kanyang partner. Ano mo bang, hindi naman motibo, ano ba bang pwede mong itawag doon? Saan? Doon sa kanyang ginagawa nga, sabi ni ma'am, sa kanya lahat ng umpisa ito. So dahil doon sa pronouncement na yan, dahil sa mga ginawang aksyon ng Pangulo, nadidiin pa siya ngayon. So hindi ba balat sibuyas ngayon? Ang tanong parang sa lulugar, di ba? Kapag hindi ko ginawa, kukwestiyonin nyo. Pag ginawa ko naman, may question pa rin. May question pa rin. What ba talaga? What? Totoo yan, Miss Doris and Robert. Kapag ang Pangulo ay hindi nagsasalita at puro nagtatrabaho lang, sasabihin na, ba't hindi nagsasalita ang Pangulo? Ngayon nagre-report ang Pangulo, sasabihin na, bakit ang Pangulo yung nagre-report? Hindi mo alam kung saan nila.
Saan nilalagay ang Pangulo? Oo. Di ba? So, katulad yan, imbestigahan ang mga anomalyang flood control projects, tapos sa kanya ipinupukol. O yun. Samantalang siya yung nagpapaimbestiga. Mm. Alam natin, more on politics ito. Politika ito. So, hindi pa rin magpapadala ang Pangulo sa mga political noise, kahit ano sabihin nila, tuloy pa rin ang Pangulo sa pagtatrabaho. Basta ang gusto niya po, maging maayos ang budget, makita ng tao kung paano ito ibabalangkas. Yan po talaga ang nais ng Pangulo. Still, sabi nga natin, way back, 6 months ago, di ba nagparinig po si dating Secretary Pangandaman na kung pwedeng umupo ang Pangulo sa BICAM conference Yes, para yes. makita niya. Remember that? Oo. Sa kanya po nagsimula ito. Kaya po nagkakaroon ngayon ng live streaming ang BICAM conference. Sa Ma'am- kanya po Opo. nais ito. Ma'am, isa pa yung kinu-question ng iba, ang sabi kasi ng ibang mga budget watchdog na Oo. pork barrel daw yung dinagdag, tinaas na farm to market road, and then may Oo. maip tayo na tinaasan din. Ano po ang say ng Malacanang doon po sa bato nila na yon na form of pork barrel Parang daw ano ito? lang, parang pinalitan lang ng pangalan. Oo. Ito nga, kanina nadinig ko si Ma'am Doris, sabi halos lahat tayo dito nagmamagaling. Parang lahat tayo dito ngayon ekonomista. Lahat tayo ngayon dito engineer. Di ba, Ma'am Doris? Kasi ganito yan. So nakausap natin si SecTed. Anong Oo. maitutulong na maitip? Kasi mais dati, maitip ngayon. Maipip na. Bakit kailangan ng additional funds ng DOH for this? Mhm. Kasi meron po tayong programa na sinimulan din ng Pangulo Marcos Jr. Ito zero balance billing sa DOH hospitals. Ang problema po kasi dito is DOH lang po yung coverage. Ngayon, gusto po ng Pangulo na ilawakan yung serbisyo sa tao, isama yung mga LGU hospitals na level 3. Oo. Level 3 hospitals ng LGU. So, hindi po ito dadaan sa politiko. Kasi ang sinasabi nila, dadaan na naman ito sa politiko, magagamit na naman ng politiko na para kang guarantee letter. May Oo. GL ba dyan, ma'am? Or wala din? Tinanggal na Wala. talaga yung GL Wala dyan? na. Wala. Kasi, Ayun. example na lang natin dito, Ma'am Doris and Robert. Yung zero balance billing, gamit itong maitip. Hindi po ba sa DOH hospitals ito? Tama. Mhm. May nabalitaan ba kayo na politiko na sumakay sa zero balance billing ng DOH hospitals? Wala, di ba? Wala pa. So, wala. Oo. Talagang diretso yan, DOH, hospital, bayad. Oo. Diretso Mabilis na. ang bayad. Rekta. Opo, Rekta. rekta. Mm-mm. So, kaya po nagkaroon ng mas lakas ang DOH because may budget sila para makatulong sa mga taong bayan na medyo hirap kapo sa buhay. Tama. At sabi nga natin, basta ikaw ay nasa basic accommodation, libre ka eh. Pasok Siguro ka, may pasok. pera ka, basta Oo. nasa basic accommodation ka, libre ka. Mm-mm. Walang sisinuhin doon. Opo. Lahat libre. Ma'am, kasama ba dito sa itinaas ng budget na ito sa maipip na ito, yung sa mga private hospitals? Kasi partner, syempre, hindi ka naman ma-accommodate minsan sa lahat ng public hospitals. Mahaba yung pila. Mahaba pila. Magpupunta yung iba naman sa private hospitals. Correct. Kasama din po yan, ma'am, doon sa ginawa ng DOH. Isa ito sa sinusulong. Okay? Ayun. Pero nagkausap kami kagabi ni SecTed. Sabi niya, syempre, mas gusto ng DOH government hospitals. Tama. Kumbaga, yun ang uunahin talaga, government hospitals. Kasi mas maraming pumupunta mga kababayan natin dyan. Opo, tama. Government hospitals. Pero siguro may porsyento pagka naayos po yan, pwede sa private, pero aayusin po yan. Pero ang tumbok po talaga ng Secretary Ted, government muna. Uunahin Okay. po talaga yung government hospitals. Alright. So, ang problema po kasi kapag PhilHealth lang, di ba po minsan yung PhilHealth may oras kung kailan pa babayaran yung hospital. Ay, oo. Di ba? So, siyempre yung mga hospital, nahihirapan din po sila pag hindi ganun kabilis magbayad yung PhilHealth. Correct. Na hindi po nangyayari pagka DOH ang magbabayad. Okay. So, isa po yan. Tapos, ang sabi pa rin po ni SecTed, kasi mas marami po restrictions sa PhilHealth as compared sa maipip. Mas mabilis ang bayad pag maipip. And, yung po, may mga gamot daw po na hindi po pwedeng mabayaran ng PhilHealth. Na hindi po ayon sa Philippine Drug Formulary. Meron pagka palang po ganun. may gamot, let's say sa cancer, Oo. na hindi nasa listahan ng Philippine Drug Formulary,
Oo. Hindi po yan masasagot ng PhilHealth dahil may mga gamot na hindi pwedeng bilhin ng gobyerno. Ayun Pero pala. kapag maipip, diretso sa ospital, Oo. pwede po. So yung mga difference sana doon sa mga tumututol, Mm. alamin muna nila bakit mas maganda na diretso DOH instead na although maganda naman po yung ng trabaho ng PhilHealth Oo. Pero kung sasabihin natin na zero balance billing, mahihirapan po yung PhilHealth diyan. Mm. Kasi may mga ibang restrictions sila Correct, as compared sa maipip. So sana maintindihan nila to. Opo. Total, sabi nga natin, ayaw nga ng Pangulo na gamitin ang pera sa korupsyon. Mm. So hayaan sana natin yung programa na masaayos para hindi po, alam mo yun, hindi masakal, no? Yung ehekutibo na magampanan ng trabaho nila sa taong bayan. Yun lang Alright. naman po sana. Opo. Mabilisan na lang, partner, Camille Postolero. Ikot ng ikot yung kamay, rap na raw. Pero gusto ko lang makauna ulit kay Yusek Claire. Yaman din lamang na andyan siya. Dahil dyan, gusto ko lang malaman, ma'am. Ano po ang plano ng Malacanang, ng Pangulo at ang First Family sa Pasko? Kasi yung si Pangulo mismo ang nagsabi na simplehan nyo lang tayo ngayon. So ang Malacanang din po ba, ang First Family ay magpapasimple ngayong Pasko? Ay, lagi naman po simple, Ma'am Doris, ang pamilya pong Marcos, pag ganyan po, simple lang po talaga. Tingin ko po, kasi ngayon wala pa akong pinakadetalyo kung saan sila pupunta dahil alam natin na pag dumating itong enrolled bill na dapat aralin, yung kopya ng enrolled bill na yan, Correct. aralin yan. Aralin pa. Kasi kung very late po ito masasabit sa kanya, since ayaw niya po talaga ng reenacted budget, sana wag po talagang kapusin. Aaralin po yan. Kaya tingin ko magpapasko po siya nag-aaral ng budget. Ay, di sabihin nyo na lang po sa Pangulo habang binabasa niya, ay kumakain-kain siya, partner, ng hamon. Diba? At saka ng cheese. Pwede. Di ba? Ba tumutusok-tusok siya na gano'n? Tumutusok-tusok. Basa, aral. Kaya nga. Tapos si Atty. Claire nandun din sa tabi. Tumutusok din. Sabi, Atty. Claire, have some please. Yes, oo. Ito kahapon lang ang dami niyang meeting. Kasi inaalam niya lahat yung programa ng mga departamento. So, tutok po ang Pangulo. Kahit hindi po niyo nakikita na sa labas yan, private meetings naman po ang inaatinan yan. Ayun, Pero may time pa rin sa pamilya. Of course, meron po. Saka may time po yan mag-gym. Very good. Okay. Tama naman yun, partner. Hindi Parelax po yata ng Pangulo yung pag-gym. Panglabas mo ng stress. Correct. Yusek, sabi mo kanina dito sa zero balance billing, ang bilis lang ng feedback ng mga kababayan natin, partner. Babasahin ko lang si Siron BM. Sabi niya, my father already benefited with the zero balance billing. 82K plus 16K bills, both government hospital, ISAV and OSMAC. Si Tiger Lily, sabi niya, totoo yung zero billing na yan. Yung papa ng best friend ko, nasa 200K plus bayarin. Wala silang binayaran sa Bicol Hospital. Yun naman pala Direkta na yan sa tao, yung mga sumasagot. So gumagana. Pero panghuli na lang, Yusek, bago ka namin pakawalan at matatanggal na yung kamay ni Camille sa kakaikot. Kada interview po namin kasi sa mga government agencies, tinatanong po namin. So syempre, partner, di natin pakakawalan si Yusek. Dito na rin naman Lagi po namin tinatanong kung magmumunito-munita, di ba? Ang pag-asa, anong sagot nila? Something relaxing. Yun ang gusto nila matanggap. Cloudy. Or dark. Rainy. Tapos ang MMDA, di ba? Something colorful kasi ang traffic. Correct. Ang palasyo, kung magmumunito-munita, anong something, Yusek Claire, ang category natin? Nako, ang hirap. Ang daming gusto. Something, wait, di ko makapag-isip. Wait, happy lang. Something happy lang. Something nakaka-happy? Oo. Something wonderful. Ayan. Naman, di ba? Para sa lahat. Correct. Lahat tayo maging happy. Yung budget, sana. Ayun. Wonderful budget. Galing. Yun. Ayun. Yusek, maraming salamat po. Maraming salamat, Robert, Ma'am Doris, at sa lahat na nakinig sa inyo. Maraming salamat po. Merry Christmas po at mag-ingat kayo lagi. Ayan. Si Yusek Claire Castro po ng PCO. Di ba?